Sa wakas mukhang itong trade ng Magnolia at ng Converge ay matutuloy na. Alam natin na matagal na pinag-uusapan yan ng dalawang panig pero hindi sila magkasundo dito sa mga papalitan nila. Pero ibig sabihin kung sino yung mga hindi nila kinakailangan at kung sino yung kinakailangan nilang players. Diyan nagkakatalo kaya hindi matuloy-tuloy yung trade. Pero ngayon mukhang magkakasundo na ang dalawang panig at yan ang dahilan kung bakit itong si Jeyo Ambohot malamang mapunta na dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil alam naman natin na itong si Ambohot ang isa doon sa mga players na gustong makuha ni Coach Chito Victolero. Dahil ito si Ambohot ay hindi naman masyadong ginagamit nitong si Coach Franco Atienza maski na noong panahon ni Aldin Ayo. Posible na maging kapalit lamang niyan ay second round pick o kaya naman baka itong si Joseph Ereyobo at itong si Russell Escoto. Kahit na first round draft pick pa itong si Ambohot, since hindi na ginagamit, bumaba na yung trade value niyan. At dito magkakaroon ng advantage ang Magnolia dahil sa tingin ko ang laking bagay kung makuha nila itong si Ambohot. Kaya yan ang masasabi natin talaga na advantage ng isang nasabing player. So bakit naman gustong makuha ng Magnolia itong si Jeyo Ambohot? Itong si Ambohot, masasabi natin na isa to sa mga indikasyon na ready ang Magnolia do sa posibilidad na baka hindi nila makuha si Troy Rosario. Alam naman natin na maraming mga teams ngayon, dito actually yung tatlong SMC teams, gustong makuha si Troy Rosario dahil to ay isang 6'7" player na may 3-point shot. At yun ang nagagawa ni Ambohot. Siya ay 6'7" din, may 3-point shot at mas bata pa dito kay Troy Rosario. So iyan ngayon ang isa doon sa mga posible na kunin talaga ditong Magnolia Chicken Templados. Alam naman natin lahat, hindi ito sikreto na malaki ang tsansa na itong si Troy Rosario ay sa Barangay Ginebra pumirma. Hindi pa 100% sure yan. Pero ina-assume ng Magnolia na kung yan man ay mangyayari, sila ay gagawa ng paraan para kumuha ng isa pang big man na magagamit. At yan nga ay itong si Troy Rosario, si Jeyo Ambohot. Sabihin na natin na si Ambohot yung potential niya ay nandyan pero hindi pa siya kasing level nitong itong si Troy Rosario, wala pa siyang ganong experience. Pero kung bibigyan ng minuto, ay pwede lang siya magkaroon ng masabihin na natin na eventually confidence para maipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya sa ngayon, itong masasabi natin dito kay Jeyo Ambohot, kung yan ay mapunta sa Magnolia, yan ang magandang backup nitong si Xavier Lucero. Na si Xavier Lucero ay inside-outside ng laro. At ito namang si Jeyo Ambohot ay magiging stretch 4. Ibig sabihin, pwedeng iba-ibahin ni Coach Chito Victolero yung kanyang mga play para hindi siya mabasa ng kanilang mga kalaban. Kaya yan ngayon ang isa doon sa mga bagay na pwedeng gawin nila para sila magkaroon ng mas malaking tsansa para magkaroon ng mas magandang approach pagdating dito sa mga championship aspirations nila. So isa yan doon sa mga nakikita natin na pwedeng gawin nitong Magnolia Chicken Templados. Pagdating naman dito sa kanilang lineup, alam natin na bukod dito kay Jeyo Ambohot, meron pa diyang mga players na pwedeng maalis. Pero sa ngayon, dito natin masasabi na itong Magnolia Chicken Templados, kung sakasakali na hindi makuha itong si Troy Rosario, at least meron silang backup plan na nakahanda at yan ang importante para sa kanila. At kung makuha nila si Ambohot, parang nagpe-prepare na rin sila dito sa future ng kanilang koponan dahil ito ay bata pa.